Alright, so bigyan natin ng reaction video. Itong patutsada, okay? Ni Kumaring Claire Castro, okay? Kay Per ID, of course. Alright, pakinggan natin. Para hindi ka mapunta sa ICC, huwag kang gumawa ng ganong krimen. What? What? Alright. Di ba, umpisa pa lang, mainit agad. Alright. Maging maayos kang leader. Wow! Hayop. Hayop sa banat, pang malakasan talaga. Okay, para daw hindi ka mapunta sa ICC, huwag kang gumawa ng ganong krimen. Mare, anong krimen? Anong krimen ang ginawa ni Per RD? Bakit siya napunta sa ICC? Okay, linawin natin ha. Parang hindi kayo nagkakausap ni Boying Remulla. Okay, according kay Boying, there is no case against PRRD in the Philippines. No case, no crime scene, no evidence, no ballistic, no police report, no nothing. In short, if there is no evidence, there is no case. Nagtataka nga ako bakit nagsasend pa kayo ng mga witness sa ICC, nag-aksaya ng pera ang Malacanang, okay, na pera naman ng taong bayan, sa pamamagitan ng pagsasend o pagpapadala ng mga witness sa ICC. At ang mga witness niyan, saan kukuha ng ebidensya? Walang ang police report, walang any evidence na pwede magturo kay Per ID na meron siyang ginawang krimen. Mag-usap nga kayo ni Boying. Mag-usap kayo ni Boying. Tapos yung maging maayos kang leader, my God. Confident? Very confident ka talaga nung sinabi mong maging maayos kang leader. Hello, coming from someone na hindi naman maayos. Coming from someone na nagseserbisyo sa amo na wala din namang katinuan na katulad mo. I mean, come on. Walang tinakbong any position in government si PRRD. Isama mo na yung mga anak niya na ikinatalo nila. You know why? Because of his good leadership. Naging presidente pa nga yan eh. Diba mula sa probinsya ng Davao, kahit wala yang masyadong pondo, kahit na wala siyang kakampi sa Kongreso, sa Senado, sabi nga niya kahit barangay chairman wala siyang hawak eh. Pero diba nanalo. At kahit wala na siya sa pwesto, siya pa rin ang tunay na mahal ng mga tao. Kaya sinasabi mong maging maayos kang leader. Hello. Talagang may something dito sa Kumaring Castro ko. Anyway, tuloy natin to, kumare ka. Alright. Hindi mo kasi matatakasan kung ano man yung ginawa mo dahil lang sa pag-withdraw sa ICC. Oh my G. Maybe that is your interpretation sa ginawang pag-alis ni Per ID sa ICC. Pero alam mo yun, yung sinabi mong hindi niya kasi matatakasan yung krimen na ginawa niya. Ano nga ang krimen? Hindi siya umalis sa ICC because of the crime na sinasabi mo. Dahil unang-una, wala naman siyang krimen. Nakababa at nakababa nga siya sa pwesto. Walang nagsampa ng kaso sa kanya. And as a matter of fact, ulitin ko, si Boying mismo nagsabi, there is no case filed against PRRD because of walang ebidensya. Alright? Oh, may gulay. Hindi na kita matake. Grabe. Alright. Kung meron kang dapat panugutan. Diba? Ipagtanggol mo yung sarili mo kung wala ka naman kasalanan. Oh my God. You see, stop na natin dyan, ano? Mare, I think it's about time to shut up. Stop feeding people garbage. Stop polluting their mind by feeding them misinformations and disinformations. Akala ko ba active ka na labanan ang fake news? Pero ikaw, hanggang kailan ka titigil sa ginagawa mong pag-fake news? Oh my God. Mare, may I just remind you na hindi ka habang buhay dyan sa pwesto mo. Na may I just remind you again na nasa posisyon ka dyan, nasa posisyon ka not because of your natatanging kagalingan.
Nirekomenda ka ng kaibigan mo sa Pangulo kasi anti-Duterte ka. May gulay. Mare, magdahan-dahan ka ng pananalita. Dahan-dahan ka sa mga misinformations, disinformations na ikinakalat mo. Because one day, bababa ka din dyan sa pwesto mo. Ayoko namang matulad ka kay Trililing. Alam mo yun? Ayoko matulad ka kay Sundalong Kanin na nung wala na sa pwesto, ayun, napariwara na. My God, Mare, I still wish you well, you know. Alam mo naman, inanak mo yung anak ko, kaya ayoko pa rin i-wish ka ng hindi maganda. Alright? Love you, Mare. Love you. I wish you well.